Posible ba sa mga pa John chapter 13? Pag walang nakuha, ikaw rin ito. John chapter 13. John chapter 13. Isa hanggang 17, John 13, verse 1 to verse 17. John 13, verse 1 to verse 17. At magkaroon tayo ng palitan pabasa sa Katang Juan, Kapitulo 13, John 13, at isa hanggang 17. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, after that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. For I have given you an example that you should do as I have done to you. And that if you know these things, happy are ye if you do them. Dahil Diyos at Ama, ang po'y malapit sa inyong gabi at humihingi Panginoon ng kalinisan, ng pagkakawalan sa inyong mga kasalanan, at kami po humihiling sa inyong Diyos ng kalakasan, unawa sa mga nanganap, at kami po hinanawagan sa inyong Lord. At Diyos Mamo, parin po dumalangin na iyong salipin, iligtas, at ibawon ang mga anak mo na bibigyan na suliranin na pinagdadaanan mo ngayon. At yung Lord, naging mo sila ng katag, lakas ng loob, at katiwala po sa iyo, Panginoon. Kung sila makikita, Panginoon, hindi kasi mo sila. At doon ka namin doon para mo sa talagay ng Panginoon. Ikaw lang po yung aming inaasahan, Panginoon. Wala aming tiwala sa tao. Wala aming tiwala sa mga mga. Ang tiwala namin ay nasa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming inaasahan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kagalingan. At ikaw ang aming buhay. Salamat po dahil ito sa mga sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Itong pangyayari ito ay naganap noong gabi na bago po siya dakpin. No? Kay CSR, no? Okay. Malapit na po siya dakpin. No? At noong gabi yun, ay ito po'y kanyang isinagawa na kanya pong hinugasan isa-isa ang paa ng kanyang mga apostol. Ito po'y
isang napakababang paglilingkod na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit ito ginawa? Of course, isang mag-iswal ito. Sa bakit alam niya na malapit na siya tangkin. Alam niya na malapit na niya ihandog ang kanyang sarili para sa katubusan ng sangkatauhan. Ang Panginoon, nakikita po, siya po'y kumikilos base po sa kanyang tinatawag timetable or heavenly timetable. Napaligid niyo po, itong talatang labing tatlo, talatang isa, sa lumabot, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come. Kasi yun, tanda nila, okay, his hour was come. Kumikilos talaga siya base po sa kanyang schedule. Base sa kanyang schedule. For example, babalik tayo ito chapter 7, verse 13. Babalik tayo sa chapter 7 and verse number 13. 7:30. Wala tayo na kayo? Ready? Basa. Then, they sought to take him. But no man laid hands on him because his hour was not yet what? Diba? Sabagat hindi pa dumarating yung kanyang oras. Meron siyang oras. Chapter 8, 20. 8, number 20. 8:20. Pinakatalawa niya. Kayo lahat, ready? This word spake Jesus in the treasury as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Nagkaroon naman siyang temple sa lahat ng kanyang ginagawa. But in chapter 13, verse number 1, ano ba po? Alam ng Panginoon na dumating na yung kanyang oras. You see? Dito po, sa tinatawag ng oras nito, sa chapter 13, ay ibig kong makikita na ang Panginoon nag-iwan ng isang halimbawa. Okay? Siya nag-iwan ng isang halimbawa na nais niya na yung kanyang mga alagad ay turaran siya sa halimbawa kanyang ipinakita. Hindi po ito ordinansa na may mga churches kasi meron sila na tayo, dalawa lang yung ating ordinansa ginagawa. Sabagat talagang dalawa lang talaga ang ordinansa na binigyan ng Diyos sa church. Believers baptism and Lord Supper. Now, may mga Pentecostal churches na evangelical na tatlo. Isa po sa ordinansa nila iba, naghuhugasan sila ng paa. Akala nila, ibinigay ng Lord, pero hindi. Okay? Sabagat walang binakit ng Diyos dito na isagawa ito ng church. Kundi nag-iwan lang siya ng example. Okay, nag-iwan siya ng example. Kaya yun ang nagtatagin gabi, Christ, an example of loving service. Christ, an example of loving service. Okay? Ang Panginoon, ang isang halimbawa natin sa paglingkod na mayroong pag-ibig. Okay? At siya nag-iwan ng halimbawa upang ating ding gawin, katulad ng kanyang ginawa. Alright? Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, ibig niya, ito yung makita niya sa atin. Number 1, balikan niyo po yung chapter 13 and verse number 1 at buhitin niyo po yung aking ibibigin dito ng diin. Chapter 13 and verse number 1. Anong halimbawa ang kanyang iniwan o pinakita na ibig niyang ating susundan. Chapter 13 and verse number 1. Nandiyan kayo? Alright. Now, before the feast of Passover, when Jesus knew that his hour was come. Okay, alam niya. Okay, malapit na yung oras. Natakti na siya. Alright. That he should depart out of this world unto the Father, having loved his
own. Ito yun. Okay, having love his own. Yung kanyang mga alagad ay inibig niya. Inibig niya sa pag-ibig kanyang mga tao. Okay? Having loved his own, which were in this world, he what? Because he loved them unto the end. Anong klaseng pag-ibig meron? Anong klaseng pag-ibig meron siya sa kanyang mga tao? Ha? Paano siya umibig? Paano siya umibig? Siya umibig hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. Number one. Okay. Ano ang example? Ang kanyang iniwan. Naibig niyang ating ito. Number one, a love that is no end. Okay? A love that is what? Alright. Pag-ibig na walang katapusan. Okay. Now, dati niyo ha? Okay, niyo. Ibig ko makita niyo. Okay. Sino itong mga tao ito na inibig niya? Now, let me remind you, okay? Let me remind you. Okay. Si Judas ba? Hindi kasama niya? Okay. Pangalawa, si Peter ba? Hindi kasama niya? Now, ibig ko makita niyo na, dito sa verse number 38, nung oras nito, na kanyang hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad, alam niya na si Peter, ipagkakanulo siya. Tingin mo, chapter 38. 38. Dahil ang lahat. Oh. Alright. 37, 38, ready? Then said unto him, Lord, 36, Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Peter said unto him, Lord, why can't I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Kaya lahat, Jesus answered him, wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast what? Denied me. Now, sa ating mga binasa, dito sa chapter 19, verse 1:17, napasin po, nabigla yung kanyang mga alagad. Nang ang Panginoon ay nagpunta ng kusina, paglabas ng dala niya, paglabas niya ng kusina, may dala siyang palanggana na puno ng tubig at nakabigkis na siya. Dapat nakinig niya. Amen? At isa-isa niyang nilapitan ang kanyang mga alagad at hinugasan ang kanilang mga paa. Ipaalam niya siya. Ano ko oras ito? Sa verse number 1? Gabi. Tama ba? Gabi. Sila po'y galing sa malayong paglalakad. Maghapon ang kanilang trabaho. Nagpapakita po ito, gaano kadumi ang kanilang mga paa. Gaano kadumi? Let me remind you, during that time, hindi sila nagtalawa sa atin. Are you with me? Amen? 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 Ako naniniwala na ang Panginoon, naghihintay siya kung sino ang tatayo sa kanyang alagad upang pumuntahan ang pagbukas. Di ba naman? Are you with me? Pero walang isa mang kumilos. Tama ba? Walang isa man. Di ba naman? If you remember, sa mga nakulang chapter, mayroong pagkakataon na uli nila nagtatalo-talo yung mga alagad niya. Anong pinagtalo na? Who is what? Sino ang pinaka-greatest sa kanila? Di ba naman? Amen? Sino ang pinakamagaling sa kanila? Sabi mo, hindi mo kayong ganyan. Yung mga unsaved ganyan. Nagpapasikatan, kayo hindi. Amen niya siya? Walang isa man tumayaw upang mag-umpisa maghugas ng paalam siya. Okay? Pero ang Panginoon, tumayo siya, kumuha ng tubig, at kanyang isa-isa hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Again, ulitin ko ulit. Sino itong mga tao ito na hinugasan niya ang paa? Sino itong mga tao ito na inibig niya hanggang sa katapusan ito? Ulitin ko ulit, kasama si Judas. Secondly, kasama si Peter. Alam niya, ipagkakaila siya, pero inibig pa rin niya at nagawa niya hugasan ang kanyang paa. Amen? Amen? At alam niya, maya-maya lamang, itong mga alagad ganito,
pag siya'y tatakbi na, ay talagang magtatakbuhan at iiwan siyang nag-iisa. Iwan isa. Alin din? Amen? Talagang iiwan siya. Okay? Alright. Pero sa kabila ng lahat, ano sa nanda mo? He loved them. He loved them unto the end. At nagawa niyang hukasan ang kanilang mga paa. Anong halimbawa ang kanyang iniwan at ipinakita na ibig ng ating tularan sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano yung nakuha? A love that is what? A love that is no end. Okay, bilang Christian, isang bagay na talagang minsan kahit Christian, minsan andali, andon, nagmamahal na andon, hindi ko ibig sabihin yung pag-ibig mo sa opposite. Nagmamahalan tayo, pero minsan, ang dali magsawa. Ibig sabihin, ang dali magsawa. Ang dali magpalit na sabi kaibigan daw. Amen? 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 Ano pa? Walang pasensya. Madaling maghihintay mo lang, madaling mainis sa kapwa pananampalataya. Ipanamin? Amen? Ngayon, ikaw ang tatanungin ko tonight. Kung ikaw ang nasa kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Ang nakikinig ka sa akin? Kung ikaw ang nasa kalalagayan ng ating Panginoon. At alam mo, na ito mga tao ito, na iniibig mo, mamaya-maya na lang iiwan ka, magtatakbuhan at iiwan papabayaan ka. At alam mo, na isa rin sa alagad mo ay ipagkakanulo ka. Pagkakasilang ka, magagawa mo bang ibigin pa yan? Magagawa mo bang hukasan ang kanilang mga paa? Siya? Pero nagawa ng ating Panginoon. Okay, bakit ito ginawa? Ang sabi ng Panginoon? Nag-iwan ako ng halimbawa upang gawin din naman ninyo. Kaya ng halimbawa, pag-ibig na walang katapusan. Okay. And that there is no end. Secondly, verse number 2 to number 5. Yes, Christ is an example of loving service. No, chapter 13 pa rin, verse number 2 ulit. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, son to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all this to send, and that he was come from God and went to God. Ano sa mga? He rising from supper and laid aside his garment, okay, and took a towel and girded himself. After that, nagbuo siya ng tubig doon sa basin at kanyang pinasimulang hukasan ang maduduming mga paa ng kanyang mga alagad. Tapos po, hindi lang niya hinugasan, kundi ang ginawa niya, tinuyo pa niya. Di ba lang isa? Hindi lang niya basta hinugasan, kundi after ng hugasan ang ginagawa niya, tinutuyo niya ng tawel. Maingat yan, tinutuyo ng tawel. Ano ba? Now, listen, kung pagpilgaralan niyo po yung mga kultura ng New Testament times, itong paghuhugas ng paa, ito may common sa kanila. Pero, ang gumagawa ng nito sino? Yung kanilang mga biniling alipin. Nakinig po ako? Sino gumagawa nito sa kanila? Yung mga pinakamapang alipin nila. Okay? Kaya bakit big deal ito sa atin? Ano dahilan? Sa ang gumawa ay hindi alipin, kundi the Master. Amen? Ang ating Panginoon, ang ating Master. Okay, anong pinakita niya? Nainig niya ang ating tularan sa ating paglilingkod. Number 2, a love that obeys. I love that obeys to humble service. Walang gustong gumawa ng pinakamababang klase ng servisyo na nagawa ng ating Panginoon. Amen? Una, anong klase pag-ibig? Walang katapusan. Pangalawa, anong klase paglilingkod?
may pagpapakababa. Pag-ibig na may pagpapakumbaba, handang gawin yung pinakamababa, alang-alang sa kanila, alang-alang sa mga iniibig. Amen, Krishna? Amen? Now, sa kalipunan ng mga Kristiyano, minsan makikita mo na namimili sila ng lugar kung saan sila maglilingkod. Ang iba naman ay namimili ng tao na paglilingkuran. Ayan, of course, ang totoo talaga, tayo, kung talagang ibig mong paglingkod talaga sa Panginoon, hindi ka mamimili ng lugar kung saan ka ilalagay. Ibalagay, kung may pag-iikong ito yung ginagawa mo, alang-alang sa Panginoon. Amen? Sa pagkatama ng Panginoon, hindi siya namili ng lugar. Amen? At pangalawa, hindi niya pinili kung sino huhugasan ng paa. At tama ba? Amen? Nagawa niya hugasan ng paa ni Judas. Tama? Nagawa niya hugasan ng paa ni Pedro na ipagkakaila siya. Amen? At nagawa niya gawin yung pinakababang ulit ng pagkikuro. Hugasan ang maduduming paa ng mga tao. Yes, a love that amazed to humble sinners. Bakit yung ginawa? Anong dahilan? Sapagkat naghintay siya. Sino kaya sa mga lugar ang tatayo at kukuha ng tubig? Amen? Sa balon. At maghuhugas ng mga paa. Ito. At magtutuyo. Walang tumatayo. Walang tumatayo. Kaya ginawa niya siya. Tumayo. Amen, Lisa? Now, napasin niyo po, napahiya si Peter. Tingnan po, napahiya si Peter. Okay, what is verse number 6? Like that, 6 to 7. Number 6 is, like that, then cometh he to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, dost thou wash my feet? Tignan mo, Panginoon, huhugasan bulit ba ang aking mga paa? Tama ba ako? Napahiya siya. Okay, ulit. Okay. Sino nga sa mga apostol ang masyadong talkative at masyadong talagang pusok? Di ba si Peter? Amen? Lagi siyang pabida, tama? Lagi siyang magaling. Alright? Yun, sa mga tayo tumayo, ayaw gawin yung mababang klase ng lingkod. Ang galing gumawa. At napahiya siya nung tumapat mismo sa kanya yung palanggana. Amen? At nagsimulan at lumuhod na, hukasan na yung kanyang paa. Ayun niya. That is verse number 8. Tayo na. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Nakatay mo? Ayaw niya. Tama ba? Lord! Wag! Okay. Huwag kong hugasan ang aking paa. Okay. Alright. Nasagot ng Panginoon? If I wash thee not, thou hast no part with me. Kung hindi mo papahugasan sa akin na rin mga paa, wala kang bahagi sa akin. Kaya nga, sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa. Kailan ba? Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Yes, a love that obeys to humble sinners. So tonight,
Inibig sila ng Lord unto the end. Palagay niyo ba, ganun din ang Diyos sa atin? Ibig niya kung umibig ka sa mga yan, ibigin mo hanggang dulo. Ibig isa? Amen? Ibigin mo hanggang matapos. Amen? Ibig isa? Totoo, minsan tao, may ibig, pero habang tumatagal, kapag nakikilala mo yung lubos yung tao, tama ba ako? Tama? Ay, iibig niya, pero habang tumatagal, pag nakikita mo yung mga kahinaan niya, yung totoo siya, minsan nawawalan ka ng gana. Nakikinig kayo sa akin, pero ulit. Okay? Alam ng Lord kung anong gagawin sa kanya ni Judas. Amen? At alam na lang kung anong gagawin sa kanya ni Peter, pero sa kabilang lahat, nagawa niyang ibigin sila unto the end at hugasan ang kanilang mga paa. Okay? Pangalawa, nagawa niyang magpakababa, mahugasan lamang ang kanilang mga paa. Ibigyan lang naman tayo. Huwag tayong namimili. Amen? And be willing na gawin natin kung ito para sa Lord. Kahit pa ito yung pinakamababang antas ng paglilingkod. Amen, isa? Amen? Kulit ko ulit. Tayo na, kilala mo mabuti sa sarili mo. Amen? Alam mo yung totoong kapasidad mo at alam mo kung sino ka talaga. Hindi alam ng marami. Kaya kung talagang magiging honest lang tayo talaga pare-pare sa atin, makikita mo talaga, wala kang maikang mamalaki sa Panginoon. Amen? Makikita mo lang talagang lahat ng meron ka, lahat ng naabot mo, lahat ng natanggap mo ay talagang biyaya lamang ng Diyos. Amen? Yan ang ibig ng Diyos natin. Ilang ibig niyang ating matutuhan. Yan ibig natin matutuhan. Okay. John 13 pa rin, natin. That is verse number 14 to 15. 14 to 15. Ready? If I then, your Lord. Okay, kung ako nga, na Panginoon at Master, naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din na maghugasan ng mga paa ng isa. Humble service. 15 tayo. Sapagkat, kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Humble service. Amen? Ano pa isa? Pag-ibig hanggang na walang katapusan. Now that's verse number 11. Verse number 9 to 11. Nung sabihin ng Panginoon, kapag hindi kita hinugasan, Peter, wala kang part sa akin. Ano sabi ni Peter, verse number 9? Simon Peter said unto him, Lord, huwag lamang ang aking mga paa, kundi ang aking mga kamay at ang aking ulo. Ito po? Nung malaman niya na pag hindi kita hinugasan, ay wala kang bahagi sa akin. Number 10, Jesus said unto him, he that washed needed not save to wash his feet, but is clean and breathe, and ye are clean, but not all. Kayong lahat ay malilinis na. Okay, kayo malilinis na, pero hindi lahat. Tinutukan niya si Judas. Alright? 11, for he knew who should betray him. Therefore,
Ngunit pag-ibig ang ibig niyang ating tularan sa Kanya. Number 3, a love that cleanses spiritually. Okay? Now, bakit niya hinugasan ang kanilang mga paa? Of course, ibig niya sila'y maging malinis. Amen, isa? Amen? Ibig niya na sila'y maging malinis. Amen? Amen? Amen, isa? O, kaya isip. Ba't niya ibig isip? Bakit niya ibig sila'y maging malinis? Bakit? Mahal niya itong mga tao niya. Alright? Sapagat mahal niya, nagawa niya linisin, nagawa niya hugasan. Anong pinapakita? Yes, siya. Okay. Pangatlong halimbawa, na iniwan niyang ibig ko, pangatlong halimbawa, ng pag-ibig. Okay. Sabi pag-ibig ko, dahil yung ating tulala, ito ko'y pag-ibig that cleanses spiritually. Alright? Pag-ibig that cleanses spiritually. Nung sa pakitmahan niya ng mga tao at inibig niya hanggang sa katapusan, talagang inibig niya, naggawa sila ng mabubuting bagay. At isa na rito yung sila maging malinis spiritually. Now, in verse number 6, balikan natin verse number 6. Ulitin ko, kumakita na, hindi maunawa ni Peter bakit ito ginawa sa kanya ng Panginoon. Chapter 15, verse number 6. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, what I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Alright, yes. Peter could not understand bakit ito ginawa sa kanya ng Panginoon. Alright? At hindi niya maunawaan na siya ay isang hanap na mangingisda lamang. Pero nagawang hugasan ng Panginoon na Lord and Master ang kanyang mga paa. Okay? Ang sabi ng Lord, yung ginagawa ko ngayon, hindi mo talagang maunawa. Pero paglipas ng panahon, maunawaan mo na. Amen, Krishna? Amen? Ito pala, nakakulaga na, yes, kayo, narinis ko na. Alright? Napatawag ko na. Pero habang nasa lupa kayo, magkakasala pa rin kayo. Okay? Para bang yung bisita na darating bago umalis ng bahay, naligo na siya. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yung bisita na magkakaling sa malayo, bago umalis, naligo na. So, malinis na siya. Tama ba? Malinis na siya. Pero maglalakad siya patungo sa bahay ni Peter. Tama? Amen? Pagdating sa bahay ni Peter, yes, naligo na si Polisia. Pero pagdating sa bahay ni Peter, ano pa sa kanya? Yung paa. Dahil sa nagdakal siya. Pero din tayo. Nalinis tayo, napatawad tayo ng Panginoon, pero araw-araw na sa ating paglalakad sa mga ito, nadudumihan ang ating mga paa. Amen? Amen? Amen, isa? So dahil doon, kailangan pa rin natin ng cleansing every day. Ano yung confession ng ating pagkakasala sa Lord? Napatawad na. Nalinis na, pero yung ating mga paa, yung ating buwan, nagiging madumi araw-araw. Amen? Amen, isa? Kaya sa Lord, Peter, yung ginagawa mo ngayon, hindi mo maunawa, but time ka, maunawaan mo ngayon. Kung bakit yung ginawa. Alam din tayo sa Lord. Si Father Paulo. Naglilingkod. Diba? Talagang ayaw iwanan ng sakit. Ngayon, mabigat ang problema nila. Mabigat yung ating problema. Kasi, mabigat ang problema nila, Rochelle. Na-stroke yung ating kapatid, Father Paulo. Alright. O, sino ang ating aasahan na magpapagaling sa kanila? Hindi mga doktor. Ang ating Panginoon. Now, of course, hindi natin alam kung ano yung ginagawa. Hindi natin kayo unawain yung kanyang kalooban sa buhay ni Father Paulo at ng kanyang magiging. Okay? So ngayon, hindi natin maunawa. Pagkanin ka,
magiging maliwanag sa atin. Ano po yun? Brother Paulo. Si Pablo din. Diba? Baka magpanirin ko, binato, nabilang ko. Amen? Napugutan pa ng ulo. Ano ba? Pero may napunawain. During that time, may napunawain. Pero pagkalipas ng panahon, ito mga yung naging karanasan ni Brother Pablo at yung kanyang katapatan, naging aral sa atin hanggang ngayon. At naging hamon. Anong kailangan na? Sa ating paglilingkod, anong kailangan? Alright, maglingkod tayo na may pag-ibig unto the end. Education? Pangalawa, sa ating paglilingkod, be willing to serve and love. Okay? Na hanggang gawin kahit yung pinakamababa. So bakit maging ang ating Lord nagawa ang pinakamababang paglilingkod para sa kanyang hinihiling. Amen? Hindi pangatlo, alam na po at tuloyan spiritually. Okay? Pag-ibig na hinahangad yung mabuti para sa kanyang mga hinihiling. Alright? Can you imagine na hanggang sa katapusan, inibig niya yung mga tao. Amen? Hanggang sa katapusan, ang iniisip niya is what? Yung ikabubuti ng kanyang mga iniibig. And because sabi, ito yung bagas na pag-ibig. Okay? Now, dito lang din mo kasama. Chapter 30, talagang verse 15. 13, 15, ready? For I have given you what? For I have given you what? Example. Binigyan ko kayo ng halimbawa. Amen? Again, anong halimbawa? Alam at then. Again, anong halimbawa? Anong pangalawa? Alam at what? Amaze. Amen? Ang ibig na nagpapakambaba. Anong pangatlo? Alam at what? Cleanses spiritually. Amen? Nagkahangad ng kalinisan, di ba? Okay, spiritually ng kanyang mga iniibig. Alright? Hindi yung halimbawa ang kanyang iniiwan. Now, bakit siya naging ng halimbawa? Anong purpose niya? Ha? Upang what? Upang gawin din natin ayon sa kanyang ginawa. At kung dahil kakalimutan, siya pagkakat Lord and Master, nagawang mapakababa at ugasan ng paan ng kanyang. I know this verse number 16, like that. Verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, yes, alam niyo mga bagay ito, yes, happy are ye if you do them. At ay natin ito at manangin. Pagkakas niyo sa amin naman, kami ni kapasalamat sa iyo. Sa halimbawa ito, yung ikinakita ko sa amin. Na kung kami lang talagang iibig